Hello mga kababayan, kumusta po tayong lahat? Ito na naman po si Tito's Random World, Search for Truth Channel. Nagbabalik po sa inyo at sa video ito, ito po ay masaya at magandang usapan dahil nga alam niyo kaibigan, mga kababayan, kung nanonood po kayo actually ako hindi na masyado ko nanonood sa hearing dito sa Congress, House of Contempt dahil sa tingin ko, wala na hong kabuluhan o wala ng kredibilidad ang nangyayaring circus dyan sa Kongreso dahil nga alam naman natin na itong, lalo na itong Quad Committee na parang ang tingin nila dyan sa sarili nila ay husgado na sila. Sila na yung judge, sila na yung magsisintensya, sila na kumbaga parang sila na lang lahat ang tama. At itong mas masakit dito dahil sa obserbasyon natin, sa panunood natin, kung maobserbahan natin, hindi na nila nire-respeto yung mga resource person. Ano ba bakit ba nagtatawag sila ng mga resource person, nag-iimbita? Dahil in aid of legislation. So, sa ngayon, ang naobserbahan natin sa mga napakaraming hearing ng mga WADCOM na ito, ang nangyayari yung mga resource person, karamihan ay sinisigaw-sigawan na. Hindi na nila binibigyan ng pagkakataon magpaliwanag ng kanilang hinaing dahil nga sinisigawan na nila, pinasisingalingan na parang sila na lang ang sa aking opinion, parang sila na lang niyalagi ang tama. Pag hindi nila nagustuhan yung statement ng resource person, sasabihin nila sinungaling sila. So, pag sinerte-swerte pa, pag minalas-malas ka pa, makukuntip ka pa, mapapakulong ka pa. Diba? So, ang nangyayari ngayon, mga kaibigan, parang ang aking analyze dito, parang inabuso na nila yung kanilang kapangyarihan. Mga kabayan, mga bastos na wala na yung professionalism. Dahil nga, itong nakakatawa mga kaibigan, dahil may pumatol, siguro sa dami ng gigigil dito sa Quad Committee na ito, sa dami ng gigigil, lalo na dito kay Congressman Paduano. Actually, si Congressman Paduano, isa rin ako na nang gigigil dito sa taong ito Dahil parang ang tingin niya sa sarili niya na parang siya na yung Diyos, siya na yung makapangyarihan. Na hindi niya alam, ang nag-elect lang sa kanya ay wala nga yatang 200,000 na mga voters ng mga Pilipino. Tapos ang pinag-iinitan nila, si Vice President na elected ng 32 million ng mga Filipino, na hindi ba nila naiisip yun? Ngayon, parang analyze ko dito, parang bulag na sila, nabubulag na sila na hindi nila ina-analyze kung ito bang ginagawa nila sa hearing na ito sa Quadcom, makabuluhan pa ba o positibo pala ang resulta? So, nakikita ko rito na parang di na nila nagbulag na sila sa katotohanan Parang nag-i-enjoy na sila sa pagbubuli nila sa mga resource person, pagsisigaw-sigaw nila sa mga resource person. Ang bastos na. Actually, mga bastos na. Actually, parang nandidiri ako or nasusuka ako. The moment na nagsisigaw-sigaw sila, nakasuot sila ng barong, nakasuot sila ng Maria Clara, tapos magsisigaw-sigaw sila na pinapahiya nila ang resource person. So, I think, sigurado ko, isa ako sa milyon Pilipino na nanggigigil sa mga taong ito. Hindi naman sa kinakampihan ko si BP Sara, pero grabe ng pambabastos nila. Grabe na. Hindi lang kay BP Sara, sa mga tao na naiimbiti nila doon sa hearing na yon sa Quadcom. Sa akin palagay, ako kasi nanggigigil ito si Paduano Kaya may marami nanggigigil ito kay galit ng galit siya kay Pangulong Duterte na hindi dumalo. Sino ba naman si Raulo? Kahit nga ako, ordinaryo yung isipan hindi ako abogado, kahit ordinaryo isipan kong sa akin, hindi na ako dadalo. Alam niyo bakit? Alam ko naman yung hearing na yan ay para ginawa yan or binuo yan para ilaglag ang mga Duterte. Bakit pa ako dadalo doon na alam ko naman wala naman ako makukuha positibo doon at pagtutulong-tulungan nyo lang ako? Bakit pa ako dadalo sa inyo? Kayo naman lagi ang palaging tama. So, ano ang purpose? Bakit dadalo pa yung presidente? Kaya nga nagko-comment ako sa lahat ng mga post ko sa social media na mas maganda si Pangulong Duterte, huwag na umattend. Dahil kami mga Pilipino, kita namin kung paano mambastos. Ang hindi nyo alam, kung sakali,
Kung sakali man umatin si Pangulong Duterte at i-contempt nyo or bastusin ninyo, tansya nyo ba, hindi yan mag-i-ignite ng kaguluhan? Kaya nga hindi kayo nag-iisip, ngayon ko lang nasa isip-isip na kadami nyong nakabarong dyan sa Kongreso, hindi nyo akalain ang ginagawa nyo ay ikalalaglag ninyo. Yung Quadcom committee, huwag mong sabihin na sumisikat kayo dyan. Hindi kayo sumisikat dyan. Nasisira ang mga pagkatao nyo, pati na mismo ang institusyon, ang Congress, nasisira dahil sa inyo, sa mga Quadcom na yan. Tingnan nyo sa ano, huwag kayong magbulag-bulagan. Tingnan nyo sa social media. Halos 80% ng mga Pilipino gigil na sa inyo, pikon. Alam nyo bakit? May karapatan kami mainis, magalit, Dahil nga, naiinis kami dahil sinasayang yung panahon na oras ng bagyo, ito sunod-sunod ng bagyo kayo, nagbibisi kayo dyan sa mga walang kwenta o personal o pamumulitikan ninyo. Investigasyon, nagsasayang ng pera ng taong bayan, pinasisweldo namin kayo. Ang balita pa namin, alam nyo, may suhol pa kayo kada hearing. Kaya pala ang gihahilig nyo, Yun yung narinig ko lang, Di ako sigurado, pero hindi ito ibibitaw kung walang katotohanan ito. Na kayo dyan, kada hearing, may natatanggap pa kayong suhol. Okay? So, alam ko namin kung sino yung nasa likod dyan sa mga Quadcom na yan. At alam namin na ang purpose nyo dyan, para lang binuo nyo yan, ibagsak ang mga Duterte. Ganun lang kasimple yan. Ngayon, ito yung mangyari. Ito yung nakakatuwa. Ito kay, what is this? Si Congressman Paduano. Okay? Ito, panoorin mo ito. May naghamon sa'yo, Congressman. Kung talagang matapang ka, nanlilisik daw ang mata mo, ito, guwapo pa ito sa'yo. Sabi nga niya, papangit nyo dyan sa Kongreso Ito, guwapo ito sa'yo. Ito naghamon. Kung matapang ka, ito, may katapat. Gusto niya ng duelo. Gusto niya magtalian kayo ng kadina na isang roller lang ang haba doon sa Rizal Park. Sir, Paduano, Mr. Paduano, kung matapang ka talaga, tingnan natin yung tapang mo sa labas ng Kongreso. Alam ko, matapang ka, nasa loob ka ng Kongreso. Ito, may naghamon sa'yo. May naghamon sa'yo sa Rizal Park. Kasi mga kaibigan, ito kay Congressman Paduano, di niya naisip na ang pagka-congressman niya ay hindi habang buhay. Hindi habang buhay pagka-congressman mo. Di natin alam. Pagkatapos ngayong eleksyon, hindi ka na makamanalo. Okay? So, yun ang nagkamali ka dahil ang akala mo, yung pwesto mo ngayon ay hindi ka na dyan mawawala. Ang dami ng gigil sa'yo ng Pilipino. Ang dami ng gigil sa'yo. Binabastos mo lang mga Pilipino. Hindi lang mga Duterte ang binabastos mo. Mga Pilipino, mga pulis, mga profesional, mga abogado, hindi nyo na nirespeto. Hindi na ka naman abogado. Okay? Panoorin po natin itong naghamon sa'yo, Ito, Congressman Paduano, panoorin mo to. Ito, itong vlogger, hindi ko masyado personal na kilala. Ito si Birana Live Studio TV. Okay? Si Birana Live Studio TV. Panoorin mo ito, Mr. Paduano. Mamaya, babalatan kita ng ang pagkatao mo pagkatapos itong video na to. Sino po ba yung nakakapanood sa inyo dyan sa hearing sa Kongreso na kung saan ay itong si Paduano namimihasa na at akala mo kung sino na itong Paduano na ito diyan lilisik na ang mata nitong animal na ito. Lahat ng resource person niya sinisigawan na niya. Tarantado talaga. Grabe. Mamaya po, ipapanood ko yung sinabi ni President Duterte sa kanya na unggoy yan. Yan, si Paduano na yun. Tingnan nyo, ito ba ang asal nitong mga, ito? Ito ba ang asal nitong mga hayop na pinapasweldo natin? Hindi lang natin pinapasweldo ito Pinagnanakawan pa tayo itong mga animal na mga hayop na itong mga congressman na ito Tapos ganyan kumakaasta dyan sa Kongreso, nakala mo siga. Ikaw, Paduano, namimihasa ka na, sabi ko sa iyo. Magpirmahan na lang tayo. Gagawa tayo ng kasunduan sa papipirmahan ng mga horado dyan sa Supreme Court. Magpirmahan tayo. Tapos dyan tayo sa Lunita. Magtali tayo ng kadina. Yung ang agwat ng isang roller lang. Itali yung kadina sa baywang mo. Itali yung kadina sa baywang ko. Ang agwat lang natin isang roller lang. Sige nga. Tanggapin mo nga hamon ko kung ikaw matapang talaga. Buisit na buisit ako din sa hayop na ito
Akala nanlilisik pa ang mata nitong animal na ito. Kung makapagtrato dito sa mga iniimbestigahan nila, akala mo kung sino. Isa pa rin yung congresswoman na ako na yan, yung lumba-lumba na yan, akala mo napakagaling. Tingnan mo, Sos Mariosep. Grabe, aywan ko. Siguro, yung mga hindi nakakaintindi, abay, akala na ang gagaling nito itong mga animal na mga kongresistang ito. Mga bobo naman. Hoy, lahat kayo na mga kawatan dyan. Hinahamon ko dyan. Basta kabit-kabit tayo ng kwan. Kadina. Kahit na sino dyan. Yung mga mayayabang dyan sa quadcom na yan. Lalo na itong Paduano na ito. Dyan tayo sa Lunita nga. Sige nga. Putang ina nyo. Ang kakapal ng pagmumukha nyo, nagsisiga-sigaan pa kayo. Lumabas kayo dyan sa kongresyo. Dito nga tayo sa Lunita. Buha ka ng ina nyo. Hoy, partida pa kayo. Partida pa. Dahil ako, ang tanda-tanda ko na versus sa inyo. Bata lang ako, tingnan at saka gwapo ako. Kaya, hindi nyo halata na 175 years old ko na. Kaya lang ako, hindi halata, kasi nga, sabi ko nga, yung mga itsura ninyo, ang papangit nyo dyan. Wala mo lang maganda ang itsura dyan sa inyo. Mga buha ka ng inan nyo. Yung Paduano na, ano yan? O kaya nga sinabihan ni President Duterte na unggoy yan eh. Pamaya. Kayong lahat yan, na mga kawatan, basta kailangan magtali-tali tayo ng kadina. At ang agwat lang natin, isang roller lang ang agwat natin. At mapipirmahan natin ang kasunduan sa Supreme Court na walang anumang habol ang isa't isa kung sino ang tutumba. Ito pa ang sabihin ko sa inyo. Isa pang nakakalabang kayo. Magsama-sama kayo. Ang ibibigay ko lang sa inyo, 10 segundo lang ang ibibigay ko sa inyo. Pag hindi ko kayo pinataob dyan sa loob ng 10 segundo, talo ako. Sige daw, at may postahan to Lahat ng mga kinulimbat ninyo, ipostan nyo na sa akin. Ipostan nyo na. Titriplihin ko kung magkano man yung kayamanan nyo dahil alam ko mayayaman na kayo dyan sa mga kinawat ninyo. Sige, titriplihin ko kung gaano kalaki ang yaman ninyong kinulimbat ninyo. Basta tanggapin nyo lang itong hamon ko, magpatayan tayo dyan para tapos ang kwento. Hindi itong si President Duterte ang babastusin ninyo. Ina ka. Tingnan nyo mga kababayan mangingilabot kayo. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, ano? Natatakot siya? Na pumunta dito? That's why, Mr. Chairman, that's why my first motion was to issue a so-called order for Attorney Delga to answer both letters. And, Mr. Chairman, and I would like to reiterate once again that we should invite again the former President to be present in the next hearing. Ayan, napanood nyo mga kaibigan yung kay Paduano. Ito yung kay Paduanong video clip. Nanggagalitin, nalilisik ang mata. Ay sana mapanood mo itong paghamon ni Virana. Ni Virana Live. Sana mapatulan mo to. Kasi alam ko, ito babasahin ko lang sa inyo mga kababayan, baka hindi nyo pa nakakalam ang pagkatao nitong si Paduano. Nagtaka ako dito kay Paduano, kay Mr. Paduano, hindi ito naghanap buhay Ang bunguhay nito, ang gobyerno, umasa lang ito sa pera ng taong bayan. Dahil ito si Paduano, kung titingnan natin dito sa Wikipedia, dito sa Google, i-Google niya, makikita niyo to. Tingnan mo naman ang background ng taong ito. Tingnan mo ang background ng taong ito, kung sino ito, tingnan mo, mula sa simula ng kanyang buhay, ang kanyang rebel career, imagine niyo, rebel career, sana kung employment record, service record sana, ito, rebel career, rebelde ito,
Isa siyang tawag nito, member ng Revolutionary Proletarian Army, ha. Ito, he was the National Commander of Revolutionary Proletarian Army, Alex Bungkayaw Brigade, ha? RPABB, an Armed Communist Revolutionary Group. Tingnan mo itong tao ito, napakahayop nito, ha? Dito pa lang sa pagkatao na to, itong pinanggalingan niya, kaya pala ganun ng ugali, ha? Tingnan niyo yung pag-uugali niya, nang akala niya tayo, yung panahon niya na rebelde pa siya, commander pa siya, na kaya niya ngayong gawin ngayon sa mga Pilipino. Mr. Paduano, matanda ka na at laos na ito, hindi na ito obra itong pinagdaanan mo. At mula sa simula, ang Pilipino pa lang bumubuhay sa'yo, hindi ka pala nagtrabaho, hayop ka. Ito, nakakagigil ito eh. Kung sino makaasta sa mga Pilipino, binabastos mo yung mga resource person na habang matagal ka na palang binubuhay ng mga Pilipino. O, tingnan mo, wala ka record dito na nagtrabaho ka. Mula sa rebelde, so, mula sa Communist Party of the Philippines, humiwalay ka. Ito mga kabayan, basahin nyo ito, nasa Google lang ito, i-Google nyo itong pagkataon. Makikita mo itong pagkataon nito. At itong pagkataon ito, makikita nyo doon mismo sa kanyang mga kilos. Nanlilisik ang mata, hindi makasigaw hindi makapagsalita ng mahinahon, pasigaw, na parang akala niya yung mga kaharap niya ay akala mo yung mga malilit na tao, akala mo kung sino na siya. Na kahit ng presidente, hindi na nire-respeto eh. Tapos mag-expect pa kayo na atin dyan si Pangulong Duterte. Kahit ako, ako, mahinang utak ko, pero hindi ako mag-atin sa inyo, bubo lang ang mag-atin dyan sa iyo at magpapasermon sa harap ninyo. Dahil alam naman namin na kayo mismo dyan ang nasusunod sa Kongreso. Sana makarating itong video na ito, itong hamon ng taong ito. Sumusubra na kayo dyan sa Kongreso, mga kaibigan, mga kababayan, nang gigigil ng mga Pilipino sa pinaggagawa ninyo. Alam niyo bakit? Winawaldas niyo yung pera ng taong bayan, pinapasweldo kayo, tas ganyan lang pinanggagawa niyo. Yung nagpapasahod sa inyo, yun pa yung papahiyain nyo, babalawara nyo, babastusin nyo, sisigaw-sigawan nyo. Di na kayo nahiya, ang sisigaw-sigawan nyo, mga abogado, mga profesional, nagtatrabaho, samantala kayo dyan sa Kongreso, pinapalamon lang kayo ng taong bayan. Di ba? Di ba kayo nahiya? Ang kakapal ng mukha ninyo. Di ba? So, pasensya na kayo mga kababayan, kasi etong mga ito, ginagamit nilang pagka-immunity nila doon sa Kongreso. Sa labas kaya? Aywan ko lang Alam niyo bakit? Di ko lang alam, na-imagine ko kung ito si Mr. Paduano pag nasa labas, hindi na sa Kongreso, ganyan pa rin siya. Ganyan pa rin katapang siya. Yung nanlilisik ang mata. Nagsisigaw-sigaw. Yung bang na-imagine ko kung ano pa yung hitsura nito pag nasa labas na hindi na congressman at wala ng bodyguard. Ganyan pa rin ba ang tapang niya? Eto, may naghamon sa iyo, si Mr. Birano. Si Mr. Birana naghamon sa iyo, congressman. Total, bastos ka lang naman eh. Bastos ka sa mga Pilipino eh. Wala kang respeto sa mga Pilipino. Wala kang hiya. Hindi ka na nahiya sa mga Pilipino na nagpapasahod sa iyo. Kung ano kayo ngayon, mga congressman, kung ano kayong kinatatanayan nyo ngayon dahil sa amin mga Pilipino. Kami ang nagpasahod sa inyo, kami ang nagbihis sa inyo, kaya kayo nandyan ngayon. Pinagnanakaw pa ninyo ang aming pundo, ang pera ng taong bayan. Ngayon, eto mga kaibigan, ito prangkahan salita. Kung totoong nagmamalasakit kayo, kung totoong nagmamalasakit kayo sa taong bayan, nagsasabi kayo, dinadahilan nyo lang ang pundo ni BP, iniimbestigahan nyo, na samantala ginamit ng tama. Bakit din nyo iimbestigahan ang confidential fund ng Pangulong Marcos? Walang resibo, walang project na nakita. Bakit yung mga MOE ninyo? Kaya kayo sinisilip si BP Sara dahil alam nyo, yun yung kabulastugang ginagawa nyo. Kaya alam nyo kung saan nyo papasok doon sa pagsilip kay BP Sara. Hindi kami tanga, hindi kami tama mga Pilipino. Ang yun yung gagawa dyan, pag kumukontra sa inyo, pag nananindigan yung tao, papakontip nyo. Katulad nung chief legal chief legal advisor ni Office of the Vice President, pinalayas nyo. Dahil ginamit ang utak matalino, nanindigan. Pag hindi ninyo kaya hawakan sa liig, nanggagalaiti kayo. Pasensya na kayo mga kabayan, medyo uminit lang ang ulo ko dahil hindi natin mapigilan itong mga ginagawa ng ating mga inelect. Lalo na itong Mr. Paduano na ito.
Itong Paduano na to, nanggalait ako nung makita ko yung record niya dito sa Google na hindi nagtrabaho ng maayos, hindi nagtrabaho para sa sarili niya. Ang taong bayan ang nagpakain pala sa taong ito. Ang taong bayan ang nagbibihis sa kanya. Tapos ngayon, ganyan mag-ugali siya sa mga resource person, sa mga nagpapasahod sa kanila, nagpapakain sa kanila. Mahihahiya naman kayo dyan sa Kongreso, mga kababayan. Mahihahiya na po kayo dahil hindi lahat ng oras siswertehin kayo. Hindi lahat ng ginagawa niyong masama ay mananaig kayo. Dahil hindi papayag ang Panginoon na patuloy kayo dyan babalaruan niyo ang taong bayan. Huwag kayong matuwa na ngayon akala nyo sino kayong mga hari dyan sa Kongreso, nagkakamali kayo at hindi kayo akala nyo matatalino kayo o may influensya nyo, nagkakamali kayo dahil yan, may katapusan yan. Ang tanong ko sa inyo, itong mga nasaktan yung mga Pilipino, itong mga pinahiyan yung mga abogado, mga professional, mga matitinong tao na pinahiyan ninyo dyan sa Kongreso, mga resource person na pinahiyan nyo dyan, yung mga taong ginawa nyo ng kasinungalingan, tansya nyo. Kung di na kayo congressman, na-imagine nyo ba yung buhay nyo? Pagkatapos nyo, pag hindi na kayo congressman? Yung pera na yan, dahil dyan sa pera na yan, alam namin yan, pera lang ang lahat ng dahilan yan, pera lang yan, at saka influensya. Pera lang yan at saka influensya. Pag nandun na tayo 6 feet below the ground, huwag mo sabihin, Mr. Paduano, Mr. Paduano, matanda ka na pala, kailan ka pinanganak? Mr. Paduano, mas matanda ka pa pala sa akin, 59 ka. Mr. Paduano, kung ako sa iyo, mag-isip-isip ka na. Isipin mo na ang Panginoon dahil ngayon kailangan ng Panginoon, hindi ka Diyos. Tao ka lang, isang dat ka lang sa paningin ng Panginoon. Ngayon, ang tapang-tapan mo, nalilisik ang mata mo, baka bukas. Bangingin ang mukha mo pag ginusto ng Panginoon. Kaya huwag kang magyabang sa sarili mo dahil ang kayabangan mo hindi yan uobra sa harap ng Panginoon. Dahil darating ang panahon, aabot ka rin sa iyong katapusan dahil nga ang Panginoon, sinabi ng Panginoon, ako ang magtatalaga ng iyong katapusan. Huwag kang mag-isip na habang buhay ka rito, huwag kang mag-isip na magtatamasa ka ng pera mo at untouchable ka na. Tatanda ka. Lahat tayo dito magtatapos. Ang tanong ko sa inyo, paano nyo trinato ang mga Pilipino? Mr. Paduano, sayang. Minsan natatawa ko sa inyo pag nakasuot kayo ng mga barong Ang malinis na lang tingnan yung barong pero ang tansya ko kayong mga nagsusuot niyan. Wala nang kredibilidad, hindi na ka-respeto. Swerte lang yun, naging congressman kayo. Paano na kung sa labas kayo? Ganyan yung mga asal nyo. Sus Maria Josep kayo mga kaibigan. Mag-isip-isip kayo habang hindi pa huli ang lahat mga kaibigan. Mr. Paduano at iba pang congressman dyan sa Kongreso. Mag-isip-isip kayo. Huwag niyong abusuhin yung influensya nyo, yung power nyo, yung ibinigay sa inyo ng taong bayan. Hinalal kayo dyan. Huwag kayong magyabang dahil sa totoo lang, katulad kay VP Sara, 32 million. 32 million ang nag-elect sa kanya. Ikaw, Mr. Paduano, speaker, ilang butante lang ang nag-elect sa inyo? 180,000 lang siguro ang nag-elect sa inyo ng mga voters. Mahiya-hiya kayo. Dahil hindi si VP Sara ang ginagalit nyo, ang taong bayan ang ginagalit nyo, mga walang hiya kayo. So, I hope nagdadasal kami na balang araw magtapos yung mga kagaguhan nyo, pambabalahuran nyo sa mga Pilipino. Kami na lang nga ang ninanakawan ninyo, kami na nga ang inaapi ninyo, kami pang binabastos ninyo, kami ang nagpapasahod, ang nagpapakain sa inyo. Mahiya po kayo sa taong bayan. Mga kaibigan, pasensya na po kayo sa akin kasi dala lang ito sa parang naiinsulto na tayong mga Pilipino sa pinaggagawa ng mga taong ito. Para bang ang tingin nila sa sarili nila, hindi nila nainisip na nandyan sila ay para pagsilbihan tayong mga Pilipino. Ang lumalabas ngayon, parang ang tingin nila sa atin ay parang mga alipin nila na kung kailan lang gusto nilang ipatawag, kailan lang gusto nila ipakulong, kailan gusto nilang sigaw-sigawan. Na para bang wala na tayong naiisip na tama, kundi sila na lang lagi. Sayang kayo mga kaibigan, sayang kayo dyan sa Quadcom.
Magbago na kayo dahil nakikita namin lahat. Kahit yung panunuot ninyo, milyon-milyon na alahas, mga pag-ari-arian, sasakyan. Alam ng taong bayan yan at balang araw sisingilin namin sa inyo yan. Hindi po kami natutulog, hindi po kami naghihinto kasusubaybay sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat at Mr. Paduano, nandyan naghamon sa inyo sa Rizal Park daw, Yung tapang mo, ilabas mo, nandyan, patulan mo, silipin mo na lang itong account niya, subscribe na rin natin mga kababayan, si Verana Live Studio TV. Maraming salamat sa inyong panunod. God bless us all. God bless us all. At panalangin natin na itong mga kasamaan na nangyayari na sa ating bansa ay magtapos na, ay tapusin na ng Panginoon. Dahil alam ko na hindi tayo pababayaan ng Panginoon, hindi papayagan ng Panginoon na itong mga walang hiyang ito magpatuloy na babalorayan ng mga sambayan ng Pilipino. Alam natin na kung gaano na tayo kasakul, kasagad ng pansensya dito sa pinaggagawa ng mga honorable natin tawagin kuno, honorable daw kuno, yung mga honorable natin dyan sa House of Contempt. Maraming salamat po sa inyong panunood and God bless us all. Huwag niyong makalalimutan mag-subscribe sa aking channel para po ma-update kayo sa susunod pang mga i-upload kong video. Thank you po.